Hello guys, magandang araw sa inyo, and for today's video, alam ko nga na medyo matagal-tagal nga ako na hindi nakapag-vlog kasi guys, napakadami talaga nang nangyari sa amin ngayong July. Sobrang challenging nga nitong July para sa aming mag-asawa at nag-start nga ito noong nagkasakit si Patantan. So nung nakaraang linggo pa to guys, at itong video na to guys, kakauwi nga lang namin galing sa hospital kasi guys, tinakbo ko si Patantan sa hospital kasi nagkumbulsyon siya. So first time kong ma-experience to guys kay Patantan, and sobrang nakakatakot pala talaga, lalo na kung mag-isa ka lang sa bahay. Nag-start nga ito guys yung araw na ito ng 9 AM pagkagising ni Patantan. Napansin ko na parang iba yung singaw ni Patantan, so medyo mainit yung singaw niya, pero pag hinawakan mo yung balat niya guys, hindi nga ganun kainit, so hindi nga siya mainit pero guys, bandang 10 AM noon, pinakain ko siya ng champurado, tapos tinermometer ko siya para mapainom ko siya ng gamot. So pagka-thermometer ko sa kanya nun guys, nagulat talaga ako dahil yung temperature niya ay umabot ng 38.9 kahit hindi naman ganun kainit pag hinawakan yung balat niya. So dahil natakot na ako nun guys, and kinabahan na ako, kaya dali-dali ko siyang binanlawan, basta binanlawan ko siya ng tubig niyan guys noon para bumaba yung lagnat niya. Tapos pagkatapos ko siyang banlawan ng tubig, binihisan ko siya ng maluwag na sando, tapos brief lang para maalagaan ko siya ng punas-punas. Kaso nga dahil may tindahan kami that time, marami din talaga yung bumibili. So pagbalik ko kay Patantan guys, nag-start na siyang mag-seizure. So takot na takot talaga ako guys, nagiiniyak na ako ng time na yon. Tinawagan ko kaagad yung asawa ko para pauwiin siya. So habang nagsi-seizure si Patantan noon, hawak-hawak ko si Patantan, nakatagilid siya. Kasi ganun talaga yung dapat mong unang gawin kapag nakita mo na nagsi-seizure yung anak mo. So akala ko matatapos na din agad yung seizure ni Patantan guys, kaso natakot ako lalo nung nakita ko na nag-itim yung labi ni Patantan guys. Sobrang takot na takot talaga ako. So ito na yata yung pinaka nakakatakot na mararanasan mo bilang isang magulang kapag nakita mo ganito yung anak mo. Sa sobrang takot ko guys noon, agad kong binuhat si Patantan at tumakbo ako sa labas ng bahay namin. Nagiiniyak ako, sumisigaw ako ng tulong-tulong. So marami namang lumapit sa akin na kapitbahay namin at tumulong sa akin. So nilagyan nila ng yelo si Patantan. Tapos ayun nga guys, nag-start na magkamali si Patantan. Tapos may kumuha ng sasakyan para dalahin kami sa pinakamalapit na hospital dito sa lugar namin. So ayun guys, nakarating ako ng hospital. Hindi ko nasara tong tindahan, as in lahat ng pintuan bukas, naiwan lahat ng pera, lahat ng cellphone. Maski ako guys, wala akong dala kahit piso. Ni tsinelas ko guys, hindi ako nakapagsuot sa sobrang takot ko dahil sa nangyari kay Patantan. So pagdating sa hospital nga, nakapaa ako, ang dugyot-dugyot ko talaga guys, as in kapag ganun pala yung nangyari sa anak mo, hindi mo na maiisip yung sarili mo, basta ang nakapokus ka na lang talaga sa anak mo, na may pumansin sa anak mo at may mag-asikaso agad. So pagkadating namin sa hospital, ganun pa rin guys, nagiiniyak ako, tinatawag ko pa rin yung mga doktor, nurse, ganyan, anuhin yung anak ko, asikasuhin. So ayun guys, nakakaiyak kapag naalala ko yung nangyari kay Patantan. So dun sa hospital naman is inasikaso naman si Patantan. Tapos ayun guys, bumaba din yung lagnat ni Patantan. Tapos nag-seizure pa siya ng isang beses dun sa hospital. So nakakatakot talaga. So ayun guys, nasaksihan na din ng papa ni Patantan yung nangyari kay Patantan na seizure. So halos mangyak-ngyak na rin yung asawa ko nung nakita niya si Patantan dahil sobrang nakakatakot talaga guys, as in. Pero guys, that day then is napauwi nga rin kami dahil nga bumaba na rin yung lagnat ni Patantan. And lahat naman ng lab test na ginawa kay Patantan ay normal. So yung seizure niya daw is dahil lang nga sa sobrang taas ng lagnat niya. So first time nga yung nangyari kay Patantan, and sana hindi na nga mangyari pa ulit yung ganon. So sa ngayon guys is sobrang healthy na ni Tantan, sobrang makulit na siya ulit. And ayun nga, after nung nangyari kay Patantan guys, ilang araw nga lang ay ito naman ang nangyari sa amin. So yung bagyong Karina, tapos ayan, binaha kami guys. Sobrang nakakapang din guys, kasi kakagaling lang ni Tantan sa sakit. Tapos ayan nga, ito naman yung nangyari sa amin. So nung nangyari to guys, nagtaas nga lang din kami ng konting mga gamit. Tapos nag-evacuate na din kami dalawa nito ni Patantan kasi natakot kami na baka tumaas pa lalo yung tubig, kasi nga tuloy-tuloy din talaga yung ulan nung mga araw na to. Pero yung asawa ko guys ay naiwan sa bahay namin para nga itaas pa yung iba naming mga paninda and bantayan na baka tumaas pa, kasi yung rep namin guys mababa lang yung tungtungan niya. So, ayan guys, alam nyo ba na pinatong pa nila yung sa upuan tapos lamesa para mataas na mataas, tapos hinayaan na niya
So, lumikas na rin siya kasi baka tumaas din yung tubig lalo. So, nag-pray na lang talaga kami na sana hindi maabot yung rep namin tsaka yung mga paninda. Kasi nga guys, as in, wala na kaming nakatabi na savings kasi dito nga namin binuhos lahat sa tindahan namin, lahat ng savings namin na pinapaikot namin. Kaya wala talaga kaming nakalaan na savings sa bangko. So, ayun guys, medyo nalulungkot talaga kami. So, nalulungkot na kami nung araw na yun kasi nga na baka naabot yung rep. So, hindi pa kasi tapos bayaran. So, ayun, as in guys, lugmok na kami nung araw nito nang bumaha. So, nagpipray na lang talaga kami. So, ayun, luckily naman, pagbalik namin nito. So, ayan guys, gabi na kami nakabalik. And ayan, nakita namin yung itsura ng bahay namin. So, sobrang, ayan, nakakalungkot, sobrang putik. Tapos, merong mga ilang paninda na nabaha. Kasi guys, nalaglag ng pusa kasi may sumilong na pusa dito sa amin. So, nalaglag niya yung mga diaper. So, kakabukas lang ng mga diaper guys. Tapos, EQ pa. So, ang mahal kasi ng EQ. Alam niyo yan. Na mas mahal yung EQ kaysa sa Happy. So, yan yung kasing dalawang diaper na binibenta namin dito sa bahay. And, swerte rin pala kasi dumating din tong kuya ko. Kaya, ayan guys, meron kaming nakatuwang na maglinis ng bahay. Sinundo niya kasi yung asawa niya sa trabaho. Tapos, ayan nga, wala silang madaanan na kalsada dahil sobrang baha din. Kaya ayan, ang nangyari sa kanila is umikot sila and dito nga sila napadpad sa lugar namin. So, hindi sila makatawid dun sa lugar nila kasi binaha din yung mga dadaanan nila. Dun sa dadaanan nila guys, as in talaga, lubog talaga yung mga bahay. Sobrang nakakaawa. Actually guys, dito din, yung sa dati naming bahay, yung unang-unang bahay namin, as in, lubog talaga guys, hanggang bubong. Tapos yung pangalawa naming bahay, diba, mataas yung tambak nun. Akalain mo yun guys, naabot pa rin yun and hanggang bewang pa daw yung loob ng bahay namin na yun. So, imaginein mo yun kung yung bahay namin sa loob nun is hanggang bewang na. Ibig sabihin guys, yung mga kapitbahay namin is as in bubong na lang talaga yung kita sa kanila. So, ayun diba, nakakalungkot na yung bahay mo ay nalubog sa baha, yung mga pinundar mo, tsaka ayun, ay naku grabe guys, nakakalungkot yung mga nangyari sa mga tao dito sa amin. So, swerte pa rin kami kasi hindi ganun kalalim yung baha dito sa amin and hindi ganun kaputik yung dito sa amin yung baha. Pero ayan guys, nakakapagod pa rin talaga maglinis kapag baha. So, ayan guys, yung mga Dorabox, ayan. Yung washing pala namin guys nabaha din kasi wala na kaming mapagtaasan kasi punong-puno na talaga, wala din naman kaming papag. So ayan guys, sa sahig lang kami natutulog. Ayan nga yung upuan namin na yun guys, naabot pa nga ng baha yung kutsyon namin. So, ayan yung itsura ng bahay namin guys after nung baha. So, kinabukasan to guys, ilang araw na nga kaming naglilinis. Sobrang pagod. Tapos, itong araw na to guys, dahil nga sobrang busy nga kami kakalinis, nakalimutan na nga namin mag-asawa na anniversary pala namin that day. Pero okay lang yun guys, kasi nga alam naman natin na busy nga kami dahil nga napakadami din talaga nang nangyari sa amin. So, may mga ilan-ilan nga kaming mga nabaha din na mga debote na ketchup, ng mga sauce, tapos basta may mga ilan-ilan din yung mga ebap, ayan, marami-rami din yung nalugi sa amin guys. So, pinamigay na nga namin yung iba naming mga nabaha na dilata. Yung mga ketchup naman is hindi nga namin ipinapamigay kasi mamaya baka napasukan ng tubig, tapos ipapamigay mo, tapos contaminated na pala ng baha, baka sumakit pa yung tiyan nila, masisika pa, kaya ayun, hindi namin pinamigay. So, yung pinamigay lang namin is yung ibap kasi nakalahata naman siya, so sealed talaga siya. Medyo malaki-laki din yung nalugi sa amin guys kasi dun pa lang sa mga diaper, 3 balot yun na bagong bukas and malalaki. Ayun pa lang guys, nasa 1,000 na. So, ayun, hindi ko alam kung magkano yung nalugi namin, pero okay lang guys kasi ganun naman talaga kasi wala naman tayong magagawa kasi baha yun, so di naman natin mapipigilan. So, ganyan talaga yung buhay. Ayun guys, bawi-bawi na lang ulit and start na lang ulit ng panibago. So, sa ngayon guys, okay naman ang lahat. So, nagkakaproblema na lang kami ng financially sa isa dito sa aming tindahan. So, alam nyo naman, hindi naman din sa inyong kaalaman na iba-iba nga yung
budget namin dito sa aming bahay. Iba yung budget namin sa bahay, iba yung pera namin sa tindahan, iba yung pera sa bigas at pautang. So yung sa bigas nga namin ay hindi namin nasusuportahan sa ngayon kasi nga nagagamit siya sa ibang bagay. So hindi ko na i-detalye, pero sana maging okay na ang lahat, and alam ko medyo matagal-tagal pa talaga bago namin makita yung pinaghirapan namin dito sa aming munting tindahan. So matagal-tagal pa bago namin makita yung or mailabas yung pinuhunan namin dito, pero ayun, sana nga maging okay na and mailabas na namin unti-unti yung aming puhunan. So sa ngayon guys, malaki-laki na tignan yung aming tindahan kahit marami-rami kaming nabaha dito. So ito guys yung mga nabaha namin. So ito, ayan, meron pa yan guys na itapon ko na yung iba, na itapon na ng asawa ko. So ayun, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo to. So next week is magi-school na si Patantan. So siguro tungkol na doon yung vlog ko for next week. So ayun, dumating na kayo dito sa So ayun guys, dumating na po kayo ulit dito sa dulo ng aking video. So ayan, alam nyo na yung kasunod kong sasabihin. So thank you for watching guys. Samahan nyo na lang ako ulit para sa aking susunod na video. So ayun lang, thank you again for watching. Bye!